Okay, purihin po ang Panginoon. Yung ating teksto po, siguro kung mapapansin po nyo, parang kailan lang ginamit na natin to. Di ba? Yung mga nagte-take note, parang kailan lang ginamit na natin to, mga ilang ilang linggo lang. Na po? Pero hindi nangangahulugan na iisa ang kaparahan ng mensahe na siyang ating maririnig. Na po? Natural lang yun. Kapag ka nagluluto ka, bawat bahagi gagamit ka ng bawang, bawat bahagi gagamit ka ng sibuyas, gagamit ka ng mantika, pero iba-iba ang nabubuong pagkain. Ano po? Okay. Ang ating topic, buhay Kristiyano. Ayan. Unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18. Na po? Ang sabi po diyan, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin, pagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Pareho lang. Tama ba? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pagpalain ang kanyang salita, tayo po ay sumandaling tumulog sa pananalangin. Amang banal, salamat po muli. Narito na po kami, Ama, sa yugto na kung saan pagsasalusaluhan namin, O Diyos, ang iyong biyayang espiritual. Ang aming dalangin, Panginoon, pagpalain mo po sa aming mga buhay. Bless mo po at patuloy, Panginoon, na pagalawin ang katotohanan po nito sa bagay, Panginoon, ng aming mga buhay. At nagpalain mo po. Maging ang aming mga kapatid na hindi po namin kapiling ngayon, sa pamagitan po ng video na narito, masusundan po nila ang mga bahagi Diyos ng iyong mga salita, maging mga kapatid po namin o Diyos na nakikinig, nagbabantay sa bahagi Diyos sa iba-ibang mga lugar. Ama, pinupuri ka namin. Nanawa sa bahagi po ng iyong mga salita, makita po namin ang bahagi Diyos ng paglago sa aming buhay spiritual. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Penso Kristo. Amen. Amen. Ang sulat po ni Apostol Pablo, sa mga kapatiran na nasa Iglesia Tesalonica, ang tema po nito ay patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Thessalonians. Kaya kung makikita nyo, sa 1 Thessalonians chapter 4, diyan yung rapture. 1 Thessalonians chapter 5, andyan din ang sinasabing, hindi ko na kailangang isulat ito sa inyo, sabi ni Apostol Pablo sa verse 1, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw. O di kaya tulad ng isang babaeng manganganak. Yan. Kaya sinabi ron, magsipaghanda kayo. Yan, sa verse 5. Huwag kayong magsitulog. Yan ang doon. Sapagkat anak kayo sa araw, anak kayo sa liwanag, hindi kayo anak sa kadiliman. Okay? Yan po yung mga subject na Apostol Pablo. At ang kanyang pinaka-keyword ay ang tunay na kagalakan, tunay na pagpapasalamat, tunay na pananampalataya, tunay na pag-asa, at pag-ibig. Yan po. Ang sabi po ng verse 16, unang talata, magalak kayong lagi. Hindi po yan wither lang, yung kagalakan na yan. Lagi. Batid po ni Apostol Pablo
ng temperatura ng kagalakan ng tao. Na po, ang likas ng tao ay ang tinatawag na kawalan ng pagkakontento, kawalan ng kasiyahan, pagkabalisa, pangamba sa mga bagay na mga paparating. Di po ba? Lalo na sa takbo ng buhay. Katulad ngayon, larawan ng takbo ng buhay po natin ngayon. Ano po? Bagamat kung makikita po natin, yung pananalita pong ito ay pananalita ni Apostol Pablo exclusive sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya. Ano po? Na mayroon pong bahagi o relasyon sa ating Panginoong Kristo. Dahil ang kagalakan, isang bahagi ng bunga ng banal na Espiritu na kung saan nananahan sa atin. Okay? Yan po yung kagalakan. Sabi nga ng mga awit ng mga bata eh. Ano ba yan? I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Sintonado ba? Down in my heart, I have a joy, 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 joy. Down in my heart. Down in my heart to stay. Nananatili. Hindi po yan umaalis, yung kagalakan na yan. Nakapirmi po yan. Ano man ang ating nararanasan, ano man ang ating nararamdaman, hindi po yan nawawala sapagkat isa po yan sa bunga ng banal na Espiritu na nasa atin. Yan po. Hindi po tayo apektado. Yan po. Ano po? Now, kagalakang nakatapak, permanente sa buhay ng isang Kristiyano, ano po, na hindi nararapat po maapektuhan ang ating mga buhay, ano po, na mga bagay na nakapaikot sa sanglibutan. Ano po? Kaya kinakailangan, lagi po tayong nakangiti. Di ba? Kahit masama loob mo, ngumiti ka. Di ba? May ka nakangiti. Kahit tulog ka. Di ba? Kahit nag-iisa ka sa bahay mo, makangiti ka. Lumalakad ka kahit wala kang kasalubong, ngumiti ka. Di ba may kasabihan yan? Yung ngiti, gamot. Di ba? Sabi nila, ngiti raw, gamot. Na hindi yun. Kahit na nag-iisa ka, ngumiti ka. Lakad ka diyan kahit wala ka na sa salubong, ngiti ka lang. Ganyan. Gamot. Gamot sa utak. Okay? Bagamat kadalasan po nababahiran ng kagalakan po natin ito sa mga bagay na naranasan po natin sa pisikal. Ano po? Lalo pa ngayon. Kailan lang? Sunod-sunod. Sa labas muna nauna eh. Taiwan, Indonesia, Russia, hindi po ba? Dinaanan yan, sunod-sunod. Ano po? Pero yung gumalaw, kalikasan. Okay? Pinulbos sila. Ngayon, hindi ito na sa atin. Yung lindol na yan, di ba? Kailan yun? Northern, ano ba ito? Davao del Norte? Ano pa? Cebu? Sunod-sunod yan. Mga karating pa yan. Ano po? Pero yun, kalikasan po. Kalooban ng Diyos ang mga nagaganap. Ano po? Pero ito, makita natin, pinulbos talaga yung kanilang mga tahanan. Kita natin, lalo na yung Cebu, pinulbos talaga. Ang problema, may mga tahanan na buo. Ano po? Pero lubog naman sa tubig. Yun naman kagagawa ng tao. Okay? Yung una, makita natin, kagagawa ng Diyos yun. Walang pwedeng, kahit na yung ating weather bureau, hindi po yan nakukuha. Hindi na nakukuha. Mano lang sila niyan eh. Namamana sa dilim.
Saka lang nila maranasan yan kapag kayo manig na. Ano po? Diyos lang nakakalam yan. Aminin man natin hindi, naapektuhan po yung buhay ng tao, maging mananampalataya. Kapag ka wala ka ng Three and Holy Spirit. Kuha ba natin yun? Three and Holy Spirit? Sinong nandun? Si General Lim, si Skoda. Yung mga yun. Ano po? Kaya nakakaganito po yung ating kalagayan ngayon. Ano po? Bagamat ang tunay na kagalakan ng isang Kristiyano ay ang buhay na nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, mga minamahal, nang madeste na po ako sa Kulyon, nakita ko dyan, kasi mayroon po dyan ng mga 160 families na tinutulungan yung foundation na hinahawakan ko po. Ano po? Na mga batang pinag-aaral. May dadaanan ka dyan, minsan makikita mo, bata na galing sa malayo. Ang kanin niya, nasa saging, daon ng saging, tapos pinakaulam lang niya, asin. Minsan pagdaan mong ganyan, magugulat pa yun. Magugulat na ganyan. See? Pero nandoon yung bahagi ng kanyang pagiging kontento sa kanyang kalagayan. Despite na gano'n ang kanyang buhay. Ano po? Now, ang sabi ng John chapter 17 verse 3, ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanglibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Pansinin niyo, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Ito po. Ano po? Pag sinabi mong mapuspos, parang ano po siya eh. Nababalot. No? Nabalot. Ano po? Nababalot ng kagalakan ni Kristo. Sa John chapter 16, verse 22, gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-umapaw sa inyong mga puso ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Pansinin ninyo, bukod sa tinatawag kanina na mapuspos, umaapaw, filled ng ating buhay, ang kagalakang ito. Kagalakan na mula sa Panginoon. Hindi lamang mapuspos. Ano po yan? Ano po yan? Mapuspos at ano po yan? Ang pagiging karapatan. Ano po? Karapatan natin. Kaya sa John 1:12, makikita mo, yung karapatan po sa pagiging anak ng Diyos, isa po yan na sa napakalaking halaga. Ang dami ngayon, makikita mo, lahat may relihiyon. Pero pinakamalawak na relihiyon, siyensya, science. Yan po ang pinakamalawak. Kaya makikita niyo kahit bata, 2 taon pa lang, sige na, pindot-pindot ng, no? Pag kinuha mo, iiyak na yan. Yan ang pinakamalawak. Marami ngayon, makikita mo, kahit oras ng pagkain, sige lang, tuk, 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 tuk. Di ba? Oras na matutulog, tuk, 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 tuk. Oras ng pahinga, tuk, tuk, tuk. Yan ang pinakamalawak na bahagi ng relihiyon ngayon. Ano po? Pero makikita po natin dito, ano po? Hindi lamang mapuspos, kundi ang kagalakan bilang isang anak ng Diyos. John chapter 10, verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni naman. Pansinin niyo yung ating kasiguruhan, yung ating katiyakan. Ito, kung bubuksan niyo ito, maging ang una pa lang, at pangalawa, at pangatlo, makikita po ninyo yung bahagi ng seguridad ng bawat mananampalataya
no, kung bakit kayo magkaroon ng dapat na kagalakan, pagpapasalamat. No? Andyan lahat yan. Ang sabi niya, ang aking mga tupa na dumirinig ng aking mga salita, sila'y nasa aking mga kamay. Binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. Sumusunod sila sa lahat ng sinasabi ko. At hindi sila maagaw sa akin ni naman. See? Ang aking Ama na dakila sa lahat, ang siyang nagbigay sa akin, ang sabi niyang ganyan, ng ating Panginoon Kristo. Verse 28. Ang sabi niya, higit na dakila, sapagkat hindi sila maagaw sa kamay ng Ama. Dobling katiyakan. Kamay ng anak, kamay ng Ama. Ano po? Sabi, nung araw, uso yung mga snatching na relo. Madali lang yan. Lalo na kahit nakaganyan ka lang sa bus sa Maynila. Pag hindi nakuha, sabay ka gaganyanin ng matalas. Mabibigla ka ngayon. Iwas mo ngayon. Tanggal na yung relo mo. Ganun lang yan. Kasi siya lang nakahawak. Pero sa atin, Diyos ang may tangan. Ano po? Tangan-tangan tayo ng Diyos. Ano po? Now, ikalawa, maging matyaga sa pananalangin. Alam po nyo, maraming dakilang tao sa banal na kasulatan ng kanilang mga buhay ay ginugol sa bahagi ng mga pananalangin. Na po? Maging ito man ay nangangulugan ng tinatawag sa likod niyan, kamatayan. Isa na yan, si Daniel, Propeta Daniel. Di po ba? So, marami po dyan. Ang sabi dyan, maging matyaga sa pananalangin. Lalo na po ngayon, daming kalaban. Nawawala na ng espasyo ang prayer sa buhay natin. See? Ang karamihan, kaya nga, napupunta na sa kabalahan, ang lakas kumain ng cellphone. Kaya ako, against ako talaga. Naging yung Bible, nilalagay doon, ihalo mo doon, assorted na sila. Andyan yung mga lahat-lahat na mga kung ano nung karumihan sa cellphone. Tapos ihalo mo rin ang Bible dyan. Pero hindi mo nabubuksan ang bahagi ng salita ng Diyos, kahit na nasa cellphone mo. Nandun pa rin yung mga lahat-lahat na mga display ng kung sino-sino. See? Karamihan, fake news. Tapos halo mo yung good news, balita. Ano mo? Mas maraming panahon natin sa sarili natin kaysa Google natin sa bahagi ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Ano po? Maging matyaga sa pananalangin. Naalala ko, dumating yung balita sa amin. Sabi niya, Pastor, patay po yung pinsan buo ninyo. Patay raw yung pinsan buo ko. Nandun sa Sagrada. No? Pinsan buo ko yun sa nanay. Pinsan buo ko rin sa tatay. Doble. Halos para kami magkapatid. Yung magkapatid, nag-asawahan. So, sa tatay, nanay, magkakapatid, nag-asawahan. So, pinsan buo ko, kabi-kabila. Ano, ang lapit. Eh, di doon ngayon, sa Sagrada, pumunta ako. Ay, kaso mga ano yan eh, mga RCC. No? Doon dumating ako, ayun. Pe-prayer sila, magpe-pray mo na raw. Pagkatapos nun ako na, susunod, sa salita ako. Dasal sila. Dasal. Ay yung sistema, kasi yung kanilang lugar, kalsada yan. Yan. Tawag sa kuyunin, banggilid. Tapos paganyan. No? Yan. So, ang bahay nila dito. Yan. Kaya yung silong, may part na ganyan, hindi ganong mataas. Yan. Yung patay, nandyan. Dito yung nagpe-pray. Nandyan yung patay.
nakahiga sa papag. Yan. Ginagawa yung kanyang ataol. Ang problema, natagalan, kasi yung ataol na ginawa, kasi yata 4 na tao. Hindi, ay may mga pamahiin. Sinibak yung sabi na tumatawag ng kasama yan, nagkabawa ng panibago. Kakasyan na dyan, sabi, 4 na tao. Kaliit na tao, pinsan buko, napakaliit. No? Ang baba pa, maliit lang. O yun, dasal, ganito. Ay yung nagdadasal, andyan, nangunguna sa unahan, siyempre, andyan yung altar nila, andyan yung mga revolto. Pagkatapos, yung kapatid, yung ate mismo nung namatay, andun sa likod nung nagdadasal. Tapos marami na yan dyan sila. Now, yung gamit naman ng tagapanguna sa dasal, lumang-luma na. No? Yung kanilang libretan, tawag ba doon? No? Luma na. Pagkatapos, habang nagdadasal, yung mismong binabasa niya, pilas na yun nalaglag. Nung malaglag sa sahig, ay yung sahig kawayan. See? Kawayan. Lumusot. Doon sa yung pahina ng sinuot pa kasi mababa Sinuot pa, halos gumapang yung tao para lang makuha yun. Tapos sinundot na ganyan. Sinusundot sa sahig. Nung makuha na ngayon, tuloy ang kanilang prayer. No? Tuloy na prayer. Kaya lang, naiba na. Pagdating doon sa kanilang prayer, ang sabi niya, patawarin mo po ang kasalanan ni, binanggit yung pangalan ng nandito na sa likod, yung kapatid. Ganyan. Patawarin mo po yung kaluluwa ni, ganyan. Sabi nung nandito sa likod ng kapatid, ang jab, pinapak dito na malakas. Ang jab, wadaya siguro. Ayaw mo ako. See? Nakuha ninyo? Binanggit yung kanyang pangalan. Sabihin ko na. Hindi naman sila nanonood yan. Sabi, patawarin mo po ang kaluluwa ni Elconida. Elconida yung sa likod. Ni Elconida. Pinapak niya na balakas na ganyan. Ayan si Budo. Sabi, tinuturo niya yung patay na nakahiga. Bakit ako? See? Kita niyo yung tao. See? Basta magawa lang nila yung seremonya. Grabe. Tawanan nga Tawanan na nangyari. Sa kanila ganun lang. Ganun lang. Pambihira. Sabi ko. Now, yung mga Kristiyano noon, despite na nanganganib ang kanilang mga buhay, ano po? Higit ang bahagi ng kanilang pagnanais na mapatuloy sa gawain ng Panginoon. Despite ang kapalit nito ay kamatayan. Kaya kung titignan niyo chapter 12 na mga gawa, andyan po yan. Na po. Pero makita natin yung bahagi ng katugunan ng Diyos sa bahagi ng mga pananalangin na hindi nasasayang yung bahagi ng alab o bahagi ng pananalangin na nakatakda o nakalaan para sa Diyos. Ano po? Now, Acts chapter 12, tingnan nga natin. Verse 1 to 3. Nang mga panahong ding iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago, na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang pampalsa. Okay? Yan po yung mga pag-uusik. Na po? Kaya kung titignan po ninyo yung panahon ng buhay ng alagad, na po, katulad ni Santiago, napakaikli. Pakaikli lang. Ang tawagin sila ng Panginoon, naghahayo man ng lambat, no? Kasama niya si Juan, no po, sila magkapatid, kasama yung kanilang amang matandana na si Zebedeo, nadaan sila ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Sabi niya, yun lang, ilang taon lang. Pagkatapos sa harap ng bahay, pinugutan siya ng ulo. Masaya ang lahat. Na po, yung lahat ng mga bahagi na kung saan, pero makita natin, patuloy
ang bahagi ng buhay ng mga anak ng Diyos na walang takot sa bahagi ng kanilang ginagawa para sa Diyos. Verse 5, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. 7. Verse 12. Tama. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid pitan. Pinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal, nalabasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. See? Noon natawan si Pedro. Kahit sinabi niya, ngayon ko natitiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at tiniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Pansinin ninyo. Ano po? Yun po yung takbo ng bahagi ng mga kaganapan na magaganap, mangyayari kay Pedro. After ng pesta, tiyak, mamamatay siya. Maring kinabukasan lang po. Magaganap po yun. Kaya kumilos po ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ng mga naroon sa sambahayan. Na po, mayroon po mga nananalangin, mga kapatiran sa kalagayan ni Pedro. Sabi ko nga, pag Diyos ang kumilos, wala pong imposible. Minsan, ako, naranasan ko na yan. Minsan, hindi natin alam paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ano po? Pang ilang beses na po ito yung ganitong sitwasyon. Kung makikita po natin yan, ano po? Hindi ginawa ng anghel ang suotan si Pedro, pati ng kanyang panyapak. Yung kaya mong gawin, gawin mo. Yung hindi mo kayang gawin, gagawin ng Diyos para sa iyo. Ganun lang naman yan. Kung magpe-pray ka, ganun yung magagawa mo. Ang hindi mo kaya, yun ang para sa Diyos. Kaya nga tayo nananalangin eh. Hindi lahat ng bagay magagawa natin. Yung hindi natin kaya, yun ang hingin natin sa Panginoon. Pagpasalamat natin sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang bahagi ng biyaya ng Diyos. See? Kaya niya isuot ang kanyang balabal. Kaya niya isuot ang kanyang sandalyas. Pero hindi niya kayang tanggalin ang kanyang tanikala. See? Hindi niya kayang buksan ang pintuan ng bayan, bakal. Binuksan lahat. Hindi niya kayang lusutan. 16 yan. 4 na tiga-4 na bantay. Pero nagawa niyang lusutan. Sapagkat ang Diyos ang siyang tumutugon sa pananalangin. Makikita po niyo rito, may grupo po na nananalangin sa bahay ni Marcos. Kay Maria na nanay ni Marcos. Nandun na nanalangin. Ang sabi ng Biblia, maningas na nananalangin ng mga kapatiran para kay Pedro. Tumugon ng Diyos. See? Ganun po yun. Yung hindi mo kaya, gagawin ng Diyos. See? Naalala niyo yung parte ng pagdalaw ng Panginoon Kristo doon sa lugar ni Lazaro. 4 na araw nang patay si Lazaro. Ang sabi ng Panginoon, alisin niyo ang bato. Okay? Kaya niyang gawin yun. Pwede niya sabihin, gumulong ka. Alisin niyo yung bato. Okay? Nung matanggal na, nung lumabas si Lazaro, kalagad niyo siya ng tali. Binibigay sa atin yung mga bagay na magagawa natin. Yung hindi natin magagawa,
Yun ang papel ng Diyos. Nung sabihin ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Papel yun ng Diyos. Hindi kaya ng tao. Pero gagawin ng Diyos kahit imposibleng bagay kapag kaalam niya na anak ka. Anak ka ng Diyos. Pero ang problema, pagdating sa kanyang sitwasyon, tayo po yung mahina eh. Hindi po ba? Alam po niyo ang pinakamahina po ngayon sa bawat iglesia, yung prayer meeting. Pagdating mo sa mga prayer meeting, ilan-ilan lang. Minsan wala pa. See? Bakit ganon? Di ba? Ito na ba ang trend ng buhay ng mananampalataya? Sobra ng kaabalahan. Sa sobrang kaabalahan ng bawat mananampalataya. Nga po? Nagiging last priority na lang ang ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Now, gaano po kahalaga ang pakikisama sa gawain ng panalangin? Gaano po kahalaga ang ating panalangin personal? Kumusta po yung ating mga prayer life? Ano po? May panahon din po kaya tayo na gamitin ang ating pananalangin singhaba ng cellphone na umiinit sa ating mga palad. Ano po ba? Init-init ng cellphone, lalo pa pagkapalubat na. Saksak mo sa charger. Init-init. Sige pa rin. Sige pa rin. Pero nakakatulugan mo na lang. Tulog ka na. Bitaw mo na. Kapanalayin ka ba? Hindi. Ipas lang magdamag. Tapos kinabukasan, nandiyan na. See? Nagigising ka na lang. Kung may anak ka malik, ay! Misigaw ka na lang. Nawala na yung prayer mo. Wala na lahat. See? Sabi ko, ano bang uri ng buhay ng isang anak ng Diyos? Kung wala tayong komunikasyon, mahalaga po yung komunikasyon natin sa Diyos. Subukan nyo, mag-asawa kayo sa loob ng bahay. Huwag kayong mag-uusap. Wala naman kayong problema eh. Basta huwag kayong mag-uusap. Tingnan mo. Kung ano mangyayari sa pagsasama ninyo. See? Kakalungkot. Sabi ko nga, kabila na wala po tayong kinakaharap na mga pag-uusig. Ano po? Samantalang may mga lugar na komunista. May mga Kristiyano po riyan. Gumagawa sila underground. Sa mga lugar ng mga komunista. Kakaroon sila ng mga pagtitipon-tipon. Tayo na sa atin lahat ng kalayaan. Wala po tayo. Ano po? Naalala ko minsan, speaker po ako sa Busuanga ng Pastors Fellowship po, Workers Fellowship. Ano mo? Kasama ko yung kapatid na Art Abiliano. Pagdating namin ng salbasyon, may bangka na doon. Sumalubong sa amin, kukunin ako. Andun yung pastor pala ng Baptist Church. Andun din, kasama sa pamboat. Pagkatapos, nung lakbay na kami, papunta ng New Busuanga, tatanong ngayon yung pastor ng church na kung saan nandun yung gawain sa kanila. Nakita niya, may mga kabahayan doon sa mga ilang tinanong niya yung pambot ng operator. Sabi, may mga kabahayan pala dyan. Ganyan. Baka pwede mo akong idaan. Hindi ko alam. Sabi ko, sipag ng pastor na to. Binaba siya ron. Tuloy na kami doon. Sabi, ihatid mo na lang sila. Ihatid na lang kami doon. Pagdating ko doon, sa church mismo, abay, agaw dilim na. Brown out. Ang dilim. Ang dami na mga pastor doon, kakatipon. Pero hindi namin alam kung anong gagawin. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Now, yung mga member, lahat-lahat, kalap ng Petromax, lahat-lahat, para lang
Ano po? Andyan. Ang iba naghahanda. Lahat-lahat. Ngayon, alam ko na yun ay bahagi ng gawain ng mga pastor, manggagawa. Kaya yung mensahe ko, nakahanda para sa manggagawa. Ano po? Ang nakakalungkot, alam po nyo, nung panahon na nagsasalita ako, kalagat na ng pagsasalita ko, tumayo siya sa kongregasyon. Kung hindi kalooban ng Diyos na mag-isbi ako ngayon pa lang, bigyan niya ako ng sakit. See? Hamonin pa niya ang Diyos. Grabe, sabi ko, ito pala. Kaya pala dumadaan siyang ganon, iniwan kami. Nagbahay-bahay siya. Nangampanya pala siya para mag-isbi. See? Mga kapatid, ito po yung trend natin ngayon. Ano po? Kaya makakakita kayo ng pastor na congressman, pastor na senado, pastor na mayor, pastor na isbi. Ano po? Samantalang sa Biblia ito, ano po? Ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 24? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. See? Hindi mo pwedeng paghaluin ang langis at ang tubig. Hindi mo pwedeng sumakay sa bangka na dalawang ilog. Yung isa pasulong, yung isa paayon. Paano magaganap sa iyo? You see? Ang dami ngayon ganyan. See? Lulungkot ako. Andiyan ang aking may bahay. Dumating, may bisita ako nung kailan yun. Tapos, ang tanong, Pastor, may ano lang po ako sa inyo. Kasi, plano kong tumakbo ng kagawad. Sabi ko, maganda yan, kapatid. Okay yan. Pero alam mo, lingkod ka, anak ka ng Diyos, ililigaw mo yung tao. Baka akala ng tao, ginagawa mo yan dahil politiko ka, dahil kandidato ka, hindi dahil meron kang Diyos. See? Agaw. Kaya ka gumagawa ng ganyan. Naging siste, kapistahan. See? Andun mismo, kakabit ng banderitas. Anong larawan mo? Street dancing. Tinapon mo yung biyaya na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Nakikita nyo? See? Ang katuwiran niya sa akin, Pastor, kasi ang tinatanggap ko sa mission, sa umbrella, 12,000 lang. Kulang. Andiyan aking may bahay, nakikinig. Hindi ko siya sinagot. Pastor, alam mo, sabihin ko lang, ang tinatanggap ko, 2,000 lang. Nakaisip pa siya. Imagine. Pero hindi ako pinagkukulang ng aking Diyos. Hindi ako pinagkukulang. Sa ano mga kailangan ko, sinasabi ko sa Kanya. Hindi lahat ng pagnanais na gusto ko sa buhay ko, nagagawa ko, sinusunod ng Diyos. Hindi. Pero lahat ng pangangailangan ko, tinutugon ng Diyos. Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin? Ha? Kung ako lang gusto kong magkaroon ng kotse, kung ako lang, hindi pa yung tulot ng Diyos yun. See? Pero hindi ako pinagkukulang ng aking Diyos dahil tapat siya na tugunin ang bahagi ng aking buhay. Mabuhay ka sa bahagi ng buhay Kristiyano na totoong mayroon kang Kristo. Kakalungkot itong mga ito, sabi ko. Ngayon, kaya pag binasa nyo, ang John chapter 21, John chapter 21, verse 15 to 17.
Anong ga? Ayan. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ano yun? Yung mga isda. Kung maalaala ninyo, tinawag sila ng Panginoon, on the hour, on the spot, hagis ng lambat, si Andres at si Pedro. Hali kayo, gagawin ko kayong mga mamalakay ng tao. Wala silang question. Wala silang anumang alibay. Sumunod sila sa Panginoon. Panginoon, paano yan? Puro kami kaliskis na tuyo. Amoy malansa ang aming katawan. Wala kaming personal, charismatic na charismatic personality. No? Wala kaming anuman. O anuman, atensyon, anong tawag doon? Charismatic attraction. No? May tawag doon. Appeal. No po? Wala kaming talent as an orator. Wala. Hindi kami nakapasok na anumang eskwelahan. Sadiseo or Pariseo. Wala kaming karanasan. Karanasan lang nila, no? Sumunod. Magtiwala. See? Pero nabigay nila sa Panginoon, dumating ang sandali. Bumalik si Pedro sa dagat. See? Pero ni isang kusing, wala silang huli. Buhay na yan ang Panginoon. Na? Nakita na nila ng harapan, ilang beses, dalawa. Sa halip na sabihin nila sa bawat isa, mag-fellowship tayo, mag-Bible study tayo, or di kaya, no? Gumawa tayo ng mga bagay para sa ministeryo. Pero ano ginawa nila? Sabi ni Pedro, mangingisda ako. See? Bumalik siya sa lugar na kanyang pinanggalingan. Ano nangyari? Wala. Zero. Magdamag, inubos nila, ni Isaac, walang huli. Sabi ng Panginoon, may mga huli ba kayo? Wala po. See? Sabi ng Panginoon, hulog ninyo sa bandang kanan. Diyan doon. Doon din sa kinalalagyan. See? Ayan po yung nangyari. Nung hindi na nila mabatak yung kanilang mga huli, tinawag na nila, pansinin ninyo yung bahagi ng Panginoon Kristo. Pagdating nila dyan, basahin nyo yan, pagdating nila doon, mayroon ng baga, mayroon ng isda na nakasalang hiwalay sa isda doon. Nahuli nila Pedro. Mayroon ng tinapay. Wala namang bakery doon, pero mayroon ng tinapay. Nakahanda. Alam niya na, gutom ang kanyang mga anak eh. Pagkatapos sabi niya kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? See? Isda. Higit sa mga ito. See? Ano sabi ni Pedro? Opo, Panginoon. Pwes, pakanin mo ang aking mga tupa, batang tupa. 3 times, inulit ng Panginoon. Pwes, alagaan mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Yun po, nandun po tayo. Kakalungkot. Sabi ko nga, na mayroong mga ganito, kailan lang nalaman ko. Abay, milyon-milyon ang miyembro mo. Nag-isip ka pang maging konsihal. Anong tawag nito? Congressman. Na po? Nag-iisip ka pa na maging senador. Yung oras mo lang para ipaglingkod doon, kukulangin kung tutuusin. Hindi mo na madadala yung mga programa mo, magkaroon ka ng batas sa mga bahagi, hindi mo nadala. Lalo pa yung katayuan ngayon, kita nyo. Lahat-lahat, nagsisilabasan na lahat ng dumi. Lahat-lahat, nagsisipaglabasan na. Mga sistema ng mga cover-up na mga kasalanan. Kung sino dapat habulin, may lalabas ditong bago para takpan itong dapat hindi Ganon lang naman yun eh. Politika pa rin. See? Yan ang sistema. Pero problema, mga minamahal. Balik natin. Ano ba? Ang sabi po dyan, ang pinakamahinang bahagi sa ating mga buhay
ay ang pananalangin. Aminin man natin hindi. Yan po yung pinakamahinang bahagi. Pinakamahina sa buhay ng isang Kristiyano ang tinatawag na prayer. Ano po? Okay? Ano sabi ng Matthew chapter 21, verse 31? Verse 13. Matthew 21:13. Sinasabi ko sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay, dalanginan. See? Purihin ang Panginoon. Diba? Na kahit na kailan, 2 kaluluwa, 3 kaluluwa, nandito na nanalangin tuwing Miyerkules, nadadala, naiikot ang buong bahagi ng ministeryo, pangangailangan ng bawat isa, kalakasan ng bawat isa, maging ang mga karamdaman ng bawat isa, na ipapanalangin ng mga 3 kaluluwa na nandito kapag ka-prayer meeting. Na hindi natin nakikita kung paano kumikilos ang Diyos sa bahagi ng buhay natin, na nakakahayo ka, nakakagawa ka ng pagkilos mo sa araw-araw, sa buhat buhay mo, kinakaharap mo yung bahagi ng lahat ng responsibilidad mo dahil mayroong mga kapatid na nanalangin para sa iyo. Kung nakakalimutan mo manalangin para sa sarili mo, para sa Diyos. Mga minamahal, importante ang pananalangin. Pero, pinakamahina sa bahagi ng gawain ng Panginoon. Ikatlo, ipagpasalamat ninyo. Verse 18. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sapagkat saan man may 2-3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Thank you. Meron pala yan. May mga panahon ng pag-uusig, nahuli yung mga grupo na nananalangin. No? Lalo sa mga buwan, Nepal, ganyan, mga bawal dyan, Bible, bawal yung ano dyan. Nahuli. Ilang piraso sila. Siguro mga 9. Yan. Tapos nung uli na sila, sabi ng pinakahuli, hindi mo ba siya isasama? Luminga yung ano? Hinahanap yung tinuturo. Hindi mo ba siya isasama? Sabi nung nahuli. Luminga-linga yung ganyan. Wala na makita eh. Siya. Yung Panginoon. Nandun, kasama nila. May kagalakan. Kahit na ilan lang ang nandyan. Ikatlo, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Pagpasalamat ninyo. Naalala ko si maaga pa. Naalala ko si Pacquiao. Kita nyo, tuwing aakyat yan sa ring, gaganyan kagad yan. Pupunta kagad sa sulok. Titiklop niya kanyang 2 glove. Pagkatapos luluod dun sa sulok. Yan. Pagbitaw sa kanya, maglalaban na sila. No? Tatanggalin na ni Boboy yung kanyang kumpare yun, kanyang kaibigan. Kasama sa training. Yung kanyang kwintas. May krus. Tapos, harap sa kanya, ikikiss niya. Kiss niya yun. No, bago ano. Pero na bandang huli, nawala na yun. Nawala na yun. Kaya nga, tanong ni Loche Cruz. Loche Cruz Valdez. Parang yung tugon din ni Risa Cabral. Sabi niya, hindi ka na ba Katoliko? Sabi niya, Katoliko pa rin. Sabi niya ganyan. Dinagdag ko lang yung Biblia. Sabi niya ganyan. Inalis ko lang yung ganyan. Sabi niya ganyan.
Inalis ko lang yung ganyan. Dinagdag ko lang yung Biblia. Christian Catholic, sabi niya ganyan. Hindi na Roman Catholic, sabi niya ganyan. Christian Catholic. See? Hindi lang na ipaliwanag sa kanya kung ano yung importansya ng Biblia. Ha? Alam natin na ang Biblia, ang importansya ng cross, yung kalagayan niya, kung bakit, sign of the cross, sign po yan ng kamatayan. Pagtatagumpay ng kamatayan. Kaya makikita nyo, lahat ng mga namamatay, nilalagay ang kanilang pangalan sa krus. Bilang palatandaan ng kamatayan, nagtagumpay na sa kanila. Okay? Sa Roma, isa yan sa bahagyang Roma ang siyang gumawa ng krus. Na kung saan, imbento nila, mas tuwang-tuwa sila na nakikita yung nakahang doon, no? Unti-unting namamatay sa hirap. May tumutungayaw, may tatagis ang ngipin, may dumadaing, no? Lahat-lahat, may nagmumura, may nandudura sa mga nanood. Lahat-lahat na lang, no? Pero, sa bahagi yan, makita natin, kapag once na inatangan ka ng cross, alam na mga taga-ron na ikay isang makasalanan. See? Isang makasalanan. Kasi para sa makasalanan yun. At alam na ikay mamamatay. Eh? Kaya makita nyo, mga patay, pagkatapos dadali na natin sa lugar na kung saan nandoon yung maraming cross. Pagtatagumpay ng kamatayan. Maging ating Panginoon Kristo. Iniwasan niya ito hanggat maaari. No? Ang sabi niya, kumari lang, magpas sa akin yung sarong ito, yung paghihirap at kamatayan. Kasi marumi, bulok, nakakasulasok na kamatayan. Ano? Pero hindi. Kinakailangan niyan tuparin kung ano nakasulat sa bahagi ng kasulatan. See? Romans chapter 6, verse 23. Ano sabi niya? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Sapagkat ang kamatayan, nakabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad, nakaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. See? Yun po yung ating bahagi. Yung pinaka-pardon ng ating bahagi. Hebrews chapter 10, verse 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. See? Ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya diyan, Ama, hindi mo na gusto yung mga hayop na susunugin, mga napapatay na maging handog. Kaya sinasabi ko, narito ako. Ang aking katawan, hinanda mo ang aking katawan upang maging handog. Ayon sa nasusulat sa kasulatan to fulfill the scripture. See? Yan po ang sabi diyan. Kaya nga nung binabautismuhan siya ni Juan, sabi ni Juan, hindi pwede. Dapat nga kung bautismuhan mo. Sabi ni Juan, hindi. Gawin mo kung anong nararapat to fulfill the scripture. Nakalinya siya na mamatay sa ganitong kalagayan. Kaya yung iba, crucify him. Crucify him. See? Kaya nga namamatay siya eh. Tapos na lahat. Nung mabuhay siya, tapos na lahat. Wala na yung Santo Niño. Wala na yung nagpapasan. Pero makita nyo yung mga nagpapasan. Pag piyesta ng Quiapo, nag-aagawan yan. Mayroong sasampa, mayroong nag-aagis ng labakara, may kung ano-ano. Pero pagkatapos ng piyesta, andun lang sa sulok ng simbahan. Walang nakikipag-agawan doon. See? Ganon lang yung tao. Tapos na yung nakapako, wala na yun. Wala nang bisa yan. Nang bisa. Wala na rin bisa. Ano ba yan? Wala yan. Asan ang kapangyarihan? Mga gawa, kabanatang 3, talatang 6. Andyan. See? Meron ba dyan? Hanapin mo na lang. Ang sabi ni Pedro,
Tumingin ka sa amin. Ayan. Datapos sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibinigay sa iyo. Sa pangalan ni Yesu Kristo na taga Nazaret, lumakad ka. Andun po yung power. Pangalan ng ating Penso Kristo. Ano po? Yan po yung kinikilala. Hindi yung kung ano-ano. Ay sabi nila, kapag ka nag-cross ka, layas daw yung demonyo. See? Lalayas daw. Pasok ka ng simbahang malalaki. Pagpasok pa lang doon, kukrus na. Maraming demonyo sa loob. Siyalpasan. Okay? Now, okay. Tayo po, ang isinasigaw rin po natin ito. Ano po? Sa tunay na kahulugan ng Ebanghelyo, na saligan ng ating pananampalataya, maging ng ating kaligtasan. Sinasagawa rin po natin ito. Ano po? Bahagi ng tinatawag 1 Corinthians chapter 13, 15, verse 3 to 4. Yan. Doon po natin inilalagay. Diyan natin ipinagkakatiwala. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Yan po yung sinasagawa natin. Na po? Every first Sunday, sinasagawa po natin yan. Ano po? Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26, pag-alaala. Yan po yung kahalagan yan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yan po yung kahalagan na sinasagawa po natin. Hindi naman gumagawa ng kung ano-ano mga paraphernalia na yan na wala sa Bible. Wala po yan sa Bible. Isinasagawa natin yung kahalagahan na isinagawa ng Panginoon. Ano po? Para sa ating kaligtasan. Yan po. Now, nasabi yan, sa tuwing kakain kayo, ipinahayag ninyo ang kamatayan at ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Malapit na po yan. Malapit na po. Now, balik po tayo sa topic. Ano po? Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya na langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat. Hindi yan. Tuloy mo nga, 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Pansinin po ninyo mga minamahal, daig pa tayo niyan. Nakakagawa ng mga himala. Marami pong nag-aakalang Kristiyano. Nag-aakalang mga Kristiyano dahil kasama sa grupo ng mga Kristiyano, pero patuloy na namumuhay sa kasalanan. Okay?
Ayan po yan. Mga tinatawag na Kristiyano dahil lumaki sa loob ng simbahan, pero patuloy na namumuhay sa kasalanan. Mga Kristiyano dahil nagsisimba linggo-linggo, pero patuloy na gumagawa ng kasalanan. Mga Kristiyano dahil namulat sa pamilyang Kristiyano, ang lolo ko, pastor, ang tatay ko, pastor, pero patuloy na namumuhay sa kasalanan. Mga Kristiyano dahil kasapi sa relihiyon ng mga Kristiyano, mga Kristiyano dahil matulungin sa kapwa-tao, mga Kristiyano dahil sa tingin sa sarili, isang matwid na tao. Pero patuloy na namumuhay sa kasalanan. Hindi po lahat na nangangaral, nagpapayag ng katotohanan. Ang kaligtasan ay nakasentro lamang kay Kristo. Marami po nangangaral na taliwas sa katotohanan na dinadala ni Kristo. Marami po nagpapalayas ng mga demonyo. Napakarami po yan. Sa cellphone lang, marami kayong makikita dyan. Isa dyan, long hair. Haba-haba ng buhok niya. Apo, kung tawagin siya. Hindi ko alam paano. Apo, pangalan niya. Gamot niya, rosary. Yung sisiksik sa daliri ng pasyente sa paa. Sumisigaw yung pasyente. Pag siniksik, yung ano, tapos dadantayan ng krusipeho. See? Yun po. Maraming gumagawa ng kababalagan. Pero namumuhay sa kasalanan. Kaya sabi diyan sa uli, kayo, sabi diyan, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yung mga tinatawag na Kristiyano, pero patuloy na namumuhay sa kasalanan. See? Marami po yan. Puri ng Panginoon, kukunti lang tayo. Ano po? Pero salang-sala, yung buhay natin, pagdating sa ating personal, nakaugnayan sa Panginoon. Ano po? Marami tayong dinaranas, ano man. Pasalamatan natin. Bagyan ang ating paglago. Kailangan natin yan. Bagay na kung saan may layunin ng Diyos. Ang sabi sa ating teksto, pasalamatan ninyo sa Diyos. Ano man ang mga nagaganap sa ating mga buhay, yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Nabo? Kasakitan man yan, kahirapan man yan, tinuturuan tayo para lalo tayo maging matatag. Nabo? Now, puri ng Panginoon, nanawa, makita po natin yung pamumuhay bilang isang Kristiyano na mayroong kaayusan. Marami na po ngayon. Maraming Kristiyano po ngayon. Pero paglabas sa linggo, paglabas ng simbahan, sandali lang banal. Konting oras lang pagiging banal. Paglabas, kita mo, balik na sila sa dati. Uhaw na uhaw sa mga bahagi na kung saan nahinto sila sa maliit na oras. See? Mapagawa ng masama. Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. 3 tema na napakalaga po para sa amin. Magkaroon ng sapat na kagalakan. Ano man ang aming mga katayuan sa buhay. Magkaroon ng sapat na oras para sa aming pakikipag-ulayaw, sangguni para sa iyo. Magkaroon kami ng katatagan at panghawakan. Ano man ang mga bagay na kaganapan sa aming mga buhay, ito ang iyong kalooban para sa amin. Purihin ka. Sa pangalan ng Jesu Kristo. Amen.